Kaugnay ng balitang yan, nasa studio natin Dr. Willie Ong. Si Dr. Willie Ong ay more than 20 years sa public service, lalong-lalo na sa public health. Siya ay, isa sa mga consultants ng Manila Broadcasting Company pagdating sa kalusugan. Pro bono, all the time, anytime, si Dr. Willie Ong. Doc Willie, ano ang posisyon ho ninyo dito sa Syntax? 60%? 70%, 90%. Kailangan 90 pesos. Kailangan talaga natin itong Syntax. Matagal na nag-uusap kaming mga doktor, mga health advocates. Lagi kami nagmi-meeting. Isa rin itong dahilan nga bakit tayo tumatakbo kasi gusto natin mabilis maisulong. Simple lang kasi yung Syntax. Ang pinagtatalunan kung magkano ilalagay na pera daw para sa gobyerno. Pero kaming mga doktor, ang goal namin, tumaas yung presyo ng sigarilyo para mabawasan yung mga batang naninigarilyo para hindi sila magkasakit, hindi sila magkaroon ng lung cancer, hindi ma-heart attack, hindi ma-stroke ang sigarilyo kasi hindi lang lung cancer, pati heart attack and stroke. And bilyon-bilyon matitipid ng gobyerno sa pagkakasakit at paggastos sa ospital. Pati PhilHealth makakatipid ng malaki kung bababa pa yung naninigarilyo sa bansa. So ang atake dapat dito at ang messaging sa publiko, health, hindi yung paghahanap ng pondo. Kasi kung paghahanap ng pondo, sasabihin nila, pag tinaas mo yung presyo, baka wala rin makuhang pondo, o baka hindi daw kaya ng DOH gamitin naman yung pera. Hindi po yun ang issue. So para bumaba yung naninigarilyo, hindi pwede yung konting taas lang. Ang presyo ng sigarilyo sa Pilipinas, one of the lowest sa Asia, $1 to $2 lang. Sa Singapore, $13. Kaya ang layo ng difference. Kaya ang gusto ng mga health advocates, at least 60 pesos ang itataas. At hindi kayo tatanggap ng campaign funds mula sa manufacturer, producer ng mga sigarilyo? Yes, actually, sa tulong to ni Henry Yuri, nung pagpasok nga sa politika, sabi niya sa akin, Doc, wag ka tumanggap ng campaign funds. Nung una-una, pinag-iisipan ko, pero ngayon nakita ko na yung senaryo ng mga negosyante, pati mga politiko. Sabi ko, hindi na lang ako tatanggap. Kasi pag tumanggap ako, magkakaroon ako ng utang na loob, hindi ko lang magagawa yung gusto ko. At kunwari, tumanggap ako sa sa gamot, hindi ko na pwede gawin yung gamot o sa alak, diba? So, para maging malinis, asa na lang ako sa libreng Facebook, libreng tulong ng followers ko para at least makagawa ako ng malinis just in case na manalo tayo. At tuloy-tuloy ang ganyang prinsipyo at paniniwala, Doc Willie Ong. Yes, wala naman kasi talagang malinis na magbibigay sa iyo ito naman para lang po to sa akin. Pero kung sa iba gusto nila, wala namang kaso 'yon. Kanya-kanyang paniniwala. Ayoko lang matali ng maaga para magawa ko yung na-promise ko do sa mga kababayan natin. Metro Manila ngayon. Dr. Willie Ong, sa maraming nagtatanong sa inyo, walang duda yung kakayahan ninyo nandyan, yung track record ninyo nandyan, wala kayong bahid ng anumang negatibo bilang public servant sa sektor ng kalusugan, as a private individual, as paminsan-minsan ay nagiging consultant ng ibang government agencies. Paano nyo ipanalo ang kampanyang ito? Umaasa lang tayo sa social media, number one. And pangalawa, umaasa ako sa tulong ng tao. And kailangan ko rin ang tulong ng mainstream media. Naniniwala ako kahit tumatanggap ang mainstream media ng campaign funds, wala namang kaso yon. Pero sa akin, wala talaga akong pangbayad, wala akong balak magbayad. Kaya lahat na nag-guess sa akin, especially DCRH, lahat po to libre, wala tong oras. Kaya minsan naman gusto rin naman gumawa ng charity work ang mainstream media. Kung ano na lang yung lahat ng mga debate, lahat ng mga issue, anytime in-invite ako ng mainstream media, pupunta po tayo. Doon na lang tayo sa libre. Baka meron naman magbigay ng libre. Doc Willie, sa bayan tayo napapanood ngayon sa iba't ibang cable channels at radio stations ng DCRH nationwide at digital platform. Ano ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Pagpasok ko sa politika, marami ako nakita. Sa nakita kong problema nga, yung sa campaign funds. Ang sweldo ng senator, 117,000 lang, 1 million a year. Kaya nagtataka ako, bakit yung iba, merong 400 million campaign funds, paano to? Saan to manggagaling? Kaya umpisa pa lang, ayoko na madungisan, maulingan, di bali tayo matalo, gagawin natin, wala tayong gagastusin dito sa campaign natin, pero natutuwa tayo na ito palang gusto ng tao. So, sinusunod ko lang ano yung maganda sa conscience
ko. Ang salamat Sir Cesar, Henry Yuri, Deo Macalma, and DCRH para sa libreng guesting. God bless po. Alright, at hindi lang ito at mahaba-haba ho nating imbitahan si Dr. Willie Ong next week, isang oras ho natin makakausap. Sapagkat alam ho ninyo, si Dr. Willie Ong ay akala ho ninyo doktor pero pakingganin ho ninyo ang paliwanag ni Dr. Willie Ong na may kinalaman sa kawing-kawing ng public health sa ekonomiya, public health sa environment, public health sa peace and order, public health sa good governance, public health sa rural development. Iko-connect yan ni Dr. Willie Ong at sa dulo ay ang kanyang legislative agenda sa Senado. Maraming salamat, Dr. Willie Ong.